Ano pa ang sasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa hinilang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba, na namatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa iyo buong araw kami pinapatay, turing nila sa amin ay tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga makapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pagpalain po naman tayo. Praise the Lord. Bago po tayo makaupo sa presensya ng Lord. So, praise God. Again, kung maalala ninyo, nabanggit ni Ate Joy, ang take home nila, yung umattend sila ng seminar, sa children's training o children's Sunday school training. So again, you ask yourself, ano yung take home natin sa pakikinig ng ating pong Sunday school. So yung Sunday school natin ay 30 minutes lang, pero if you will ask, yung naganda, at least 2 hours yan, inahanda. So let's try our best na makatake home tayo ng ating pong somehow ay mag-build, magpapalakas pa ng ating pananampalataya. We are not teaching you to prepare yourself para makipagdebate. We discourage that. Pero at least, ang sarili mo, pag tinanong mo ang sarili mo, bakit ako naniniwala sa Biblia, you can answer yourself. So if you ask me, yung aking pong take home, ako'y nakaka-relate sa inyo, mahina ang memory ko. And so, sabihin na natin nung minsan ay nakakatamad alalahanin yung mga pangalan at mga dates. Pero at least, yung tatlo kong nabanggit na church fathers, bear that is mine. Kasi itong tatlong ito, they were related kay Peter, John, and Paul, na mga apostol ng Panginoon. So, we can say to ourselves, yes, ang salita ng Diyos, ay salita ng Diyos sapagkat itong mga church fathers, they were quoting, the Bible. They were related, or they were disciples of Peter, John, and Paul. At what will be our take home? At kung di malimutan man natin yung mga pangalan and dates, at least sa Bible, we have our Bible na mention yung mga talata sa Biblia na where si Peter, si Paul, and yes, ang ating Panginoong Jesus mismo ay nagsabit kumilala na ang Biblia ay salita ng Diyos. At least yun man lang. Alam natin where in the Bible we can look, the passage na saying, si Jesus kinilala niya na ang Bible ay salita ng Diyos. We can read it again, binasa kanina Luke 24, sa Matthew 21 at 22, nabanggit doon, John chapter 5, at ilang pang mga talata. At least, masyadan ninyo yan, and then if you ask yourself, bakit ako naniniwala sa Biblia? Kasi sinabi ito ni Jesus. Where is that? Then, pwede niyong pupuntahan at basahin. So please, try our best, na tayo po ay may ma-take home sa ating Sunday schools.
Okay, nagpapatuloy po tayo sa ating pong temang Trust His Heart. Kumusta? No? Ano po ang take home natin, no? Sa ating pong tema? Tayo ay nasa second to the last Sunday na po ng tema natin, Trust His Heart. And now we will look at Paul. No, paano? Saan galing ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon? No, kung merong top 10, no, na pangalan na may tatala na nabuhay sa buhay na ito na nagtitiwala sa Diyos, no, palagay ko number 1 in the list ay si Paul. Yes, hindi natin makikita ang pangalan ni Paul sa Hebrews chapter 11, no, yung Hall of Faith, no, ay dahil hindi naman po yun naka-order in a way na itong pinakadakila ang faith, ito ang less, ito ang pinaka-least, no. So I do believe, no, kung merong top 10 list of people na nagtiwala ng lubos, no, sa kanilang buhay, I do believe number 1 in the list would be Paul. Now, ang tanong, no, saan galing ang kanyang pagtitiwala? Paano siya nagtiwala ng lubos sa Panginoon? Sa 2 Timothy chapter 4, sa 2 Timothy chapter 4, as my introduction, sabi niya sa verse 7, pakihin yung slide natin. Basahin ko muna po sa English, mas maganda kasi pakinggan. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Patuloy siya, no? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Tulugan po, no, hindi po siya naging slack o naging upad, ipabanjing-banjing sa buhay pananampalataya. Sa 1 Corinthians chapter 15. So 1 Corinthians chapter 15, let me read verse 8 hanggang verse 10. Sa kahuli-hulihay nagpakita siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak na wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawagin ng isang apostol, sapagkat tinusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Buong buhay ni Paul, no, nabuhay siya na nagtitiwala ng lubos sa Panginoon. Yes, I do believe, no, at some point ng buhay niya may mga pagkakataon ding, no, nag-lose siya ng, sabihin natin, ng tiwala o nag-discourage siya, no, to trust in the Lord. Nobody is perfect. Can you say amen? I do believe may mga pagkakataon yun. But yes, throughout his life, no, pinakita niya ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. See the life ng isang tunay na nagtitiwala sa Lord. Ang nagtitiwala sa Lord, no, sa power ni Lord, sa katapatan ni Lord, sa biyaya ni Lord, sa awa ni Lord, sa pag-ibig ni Lord, nabubuhay siya para kabigyan lugod ang Diyos. Yan ang buhay ng isang Kristiyano nagpapahayag that I trust the Lord. I trust His heart. Kung titingnan natin ang buhay ni Pablo, para ang kaligtasan sa kanya ay by works. No, dahil talagang nagpagal siya ng gusto para sa Panginoon. But yes, of course, alam niya at hindi po niya ginawa yun, not to be saved, kundi he was overwhelmed sa biyaya ng Diyos sa kanya, as we read kanina sa 1 Corinthians chapter 15. Now, tanong, what made him trust God sa kanyang buhay? Bago ako pumunta sa text natin na binasa kanina, that provides answer sa tanong na ito, what made him trust God in his life? Sa mundong ito, ang panukatan o batayan ng mga taong walang pananalig sa Diyos, na kapag may ganito ka, sabi nga po sa commercial, wala kang talo. Meron kang wealth, meron kang health, meron kang fame. Sabi ng aking uncle ko na pumanaw na, okay na sa all right. Basta meron kang pera, may malusog kang katawan, at may pangalan ka, okay na sa all right. Ganun ang pananaw ng mundo. At minsan, we are also attempt, no, isipin na gano'n. Basta meron lang akong nakapagtapos sa pag-aaral ng anak ko, malusog ako, sama-sama kami, we're good. Ganun nga po bang batayan ng buhay ng isang mananampalataya? Well, with Paul, with wealth, no amen to that. Next slide, next slide.
Kay Paul ba, no, ang buhay niya ay okay because okay ang kanyang kalusugan? Masyadong makita. Not with wealth. Philippians chapter 4. Hindi kayamanan ang nagbibigay kay Paul, no, ng pagtitiwala. Verse 12 and 13. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na nakaloob sa akin ni Kristo. So for Paul, it's not wealth. Marami o wala, I'm okay because I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Hindi kayamanan ng security ni Paul sa buhay. Pangalawa, not with wealth, not with health, no? Hindi kalusugan. 2 Corinthians chapter 12. Pangalawang Korinto, kabanatang 12, ganito ang sabi niya, simula verse 7. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugod sa tanas upang pahirapan ako. At nagsagayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusan nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kapighatian, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. So ang kumpiyansa ni Paul sa buhay is not health, hindi kalusugan, kundi ang biyaya ng Panginoon. Marahil, no, we could think, sana mas maganda siguro at mas marami pa siyang nagawa. No, kung wala siyang thorns of the flesh, kung wala siyang karamdaman na ibinigay ng Diyos through Satan. Well, yes, maaari, pero mas alam ni Lord kung ano makakabuti kay Paul. Nabinigay nga yun, no, upang hindi siya magyabang, hindi siya magmalaki. Hindi fame o kasikatan. 1 Thessalonians chapter 2. O maraming lighters. 1 Thessalonians chapter 2, verse 4 hanggang 5. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangangaral kami hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagpupubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos, hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman. Okay, kita-kita natin yan sa social media. Gusto mo maging sikat, gusto mo maging viral, gusto mo magkaroon ng maraming fans, no? Sabi nga nila, magtanga-tangahan ka lang, gumawa ka lang ng katatawanan. Pero makakala ka ng salita ng Diyos, you will listen to you. Pero kay Paul, he don't care. Hindi yan ang buhay ko, hindi yan contentment ng buhay ko. It's not to be famous. Kundi ang akin ay mabigyan ko ng lugod ng Diyos kahit hindi malugod ang mga tao sa akin. Let me just read Galatians chapter 1, hindi ko po nailagay dyan. Galatians chapter 1, verse 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Pero kung akala nyo sisikat tayo kapag tayo naging alipin ng Panginoon, yes, there are. No, may mga icons, nabanggit kanina, no, na mga church fathers, very well. Pero hindi yun ang buhay ni Paul, no, na maging kilala o makilala. How about people na wala sa Lord? Anong fulfillment nila? Kwarta, kalusugan, kasikatan. KKK. Kapag meron kami nito, wala kaming talo. Okay na kami. Pero remember last Sunday, si Pastor Abe nag-mention about, no, yung numbers ng mga nag-suicide sa Japan. I don't know, palagay ko sila ang pinakamayaman, if not sa buong Asia. Pero gaano karami nagpapakamatay sa kanila? Remember, nagbigay si Pastor Abe ng figure, 100,000 na hapon. Sa 100,000 na hapon, 17,000 ang nagpapakamatay.
So if kwarta, kalusugan, kasikatan ay your life will be alright, okay sa alright, eh bakit mayroong 17,000 na mga Hapon ang nagpapakamatay? Hindi po ito langgam, tao po ito na naninirahan, no, sa maunlad na bansa, naninirahan, no, sabi nga kapag made in Japan, wow, ganda yan, matik na yan. Pero again, gaano kalaki ang porsyento ng nagpapakamatay sa kanila. Yung, kung di ako nagkakamali, ang 17,000 ng 100,000 ay 17%. And again, no, these are not langgam, no, kundi ito ay tao na hindi namatay naturally, kundi nag-commit ng suicide. So kung ang kumpiyansa natin sa buhay ay pera, kwarta, kalusugan, palagay ko itong 17,000 tells us, hindi. Walang tunay na believer would find satisfaction in life outside sa Lord. Thank you sa amen. Hindi tayo makakasumpong, no, ng kalubusan ng buhay kung hindi tayo nasa Panginoon. Kayo sa amen. No, amen. Hindi tayo makakasumpong talaga kung wala tayo sa Panginoon. We used to sing, Christ is enough. Pero kapag may problema, may kulang, may ano, wala na si Christ. Hindi na siya enough. So not with wealth, health, and fame. What made Paul live a life trusting God, trusting God's heart. So ang tanong now, no, what made Paul to trust God? Yung Romans chapter 8, 31 to 39 supplies answer. Una, okay, what made Paul to trust God? Ang pagpanig ni Lord sa kanya. Ang pagpanig ni Lord sa kanya. Verse 31, anong masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So, ang kumpiyansa ko sa buhay na ito, Paul was saying to us, is panig si Lord sa atin. Hindi sinabi ni Paul na pumanig siya sa Lord, kundi si Lord ang pumanig sa kanya. And yes, Paul was not assuming. Alam niya si Lord ang pumanig sa kanya. Hindi siya dahil siya laban sa Diyos. We testified it, no, mabasa natin kanina sa 1 Corinthians 15. Laban siya sa Panginoong Yesus. Inusig niya ang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Pero nung tinawag siya ng Lord, siya ay naging apostol ng Panginoon. Hindi lumikha si Paul sa isip niya ng Diyos. So to be firm, to be positive sa buhay, kundi ang Diyos ang nagpakilala, pumili sa Kanya, tumawag sa Kanya, nagpawalang sala sa Kanya, at pinangakuan ng kaluwalhatian. Yan sinasabi niya sa verse 31. Ano sabi niya sa verse 31? Ang verse 31, ang verse 30, ang mga pinili niya noon, panguna ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang pinawalang sala, at ang pinawalang sala ay kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatian. Tawag dito ay golden chain. Gusto kong basahin sa English, no? And those whom He predestined, in past tense, no, may ed sa dulo. He also called, may ed. And those whom He called, He also justified, may ed. And those whom He justified, He also glorified, may ed. Saglit natin pansinin po yung verse 30. Look at yung word na glorified. No? Kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatian. Nasa past tense. Pero kailan ba magaganap yung kaluwalhatian? Sa future. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Doon tayo magkakaroon ng glorified body. Pero bakit nasa past tense? No? Kasi nga, it's considered done deal. Nalubos na, naganap na. No? Nang bigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay doon sa kusang Kalbaryo. Madaling intindihin yung past tense ng predestined, ng called, no, ng justified, pero how about glorified? Hindi pa naman natin nararanasan yun. Wala pa naman tayo sa Panginoon. Again, it's done deal. Ika nga, finalize na ito, tapos na, not yet, pero tapos na,
mangyayari ito, maglubos ang kaganapan nito sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi po umuhugot ika nga si Pablo dito, no, para magtiwala sa Panginoon, kundi ito ay katotohanan, no, sa mga salita ng Panginoon. Saan pagaling ang tiwala niya? Verse 32, ang pagkakaloob ni Lord ng kanyang anak sa kanya. Sabi niya sa verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not also Him graciously give us all things. Now I wish na babasa natin ito. What Paul was saying, guaranteed na lahat. Dahil binigay na yung greatest, ang kanyang bugtong na anak. The rest na maaari natin tanggapin, no, predestination, being called, being justified, being glorified, no, these are lesser gift. Dahil una niya nang binigay, the best gift, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. If, may halimbawa, no, bigyan ko yung si Zion, yung inaanak ko, no, ng 100,000. And then isang araw, no, sabi niya kay Lola Miriam niya, Lola, bibigyan kaya ako ni nung pastor ng 100 pesos pag humingi ako mamaya. Ano sasabihin niya kay Miriam? Bihira ka naman ako. Binigyan ka nga ng 100,000 eh. 100 piso pa kaya? God already gave His one and only begotten Son, the greatest gift of all. Pinaka the best. So guaranteed na ang lahat ng mabubuting bagay buhat sa Diyos ay ibibigay ng Diyos. Dahil pinagkaloob ng Lord ang kanyang anak, ano natanggap natin? Justification o pagpapawalang sala. Sabi ng verse 33, Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. At dahil napawalang sala tayo, guaranteed ang wala ng pagpaparusa. Sa Romans chapter 18 natin mababasa, I think verse 1, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. So Paul understood kung gaano kabigat ang justification at kung gaano kabigat ang condemnation. Ang sabi niya, no, because God gave His one and only begotten Son, I am justified. I am free from condemnation. Unawa niya ito ng gusto. Look at 1 Timothy chapter 1. Unang Timoteo chapter 1. Unang Timoteo chapter 1 verse 15 hanggang 16. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtiyatyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So look at Paul, kung gaano niya nakita kalaki ang biyaya ng Diyos, ang pagpapawalang sala sa Kanya. Alam niya na siya'y makasalanan at hindi lang siya makasalanan, kundi sabi niya, pinakamasama ako sa lahat dahil inusig ko ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. But don't ever think, Pastor, ako naman, hindi naman ako kasing sama ni Paul. Yes, hindi ka nga kasing sama ni Paul. Maaari isipin mo, para kang Ginoong mabuti. Kung ikukumpara ako sa iba, para akong santo. Pero sabi ng Biblia, sino, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. And so you and I deserve condemnation. You and I deserve condemnation. Gaano kabigat itong pagpaparusa? Unawa ito ni Paul. Sa kanyang pangalawang sulat sa Thessalonica, chapter 1, let me read verse 6 hanggang verse 9. 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 to 9. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang nagtitiis, ay aalawin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihan anghel na may naglalagablab na apoy.
parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Hindi lang unawa ni Paul, no, yung condemnation o yung justification sa kanya, unawa din niya yung condemnation. Na yes, ang lahat na hindi napawalang sala ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Next slide, Nick. Di pa? Okay, now late na. Sige, last before. Yan. 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 to 9. Maray, isipin natin, Pastor, baka mamaya gawa-gawa lang ito ni Paul. No, pananakot ni Paul, no, para ma-persuade niya yung mga taong sampalatayanan ng gospel. Maybe you know, no, ang mga Muslim, they don't believe, no, na si Paul ay apostle ng Lord. They don't believe, no, and so they don't believe, no, sa 13 epistle ni Paul. Hindi nila kinikilala si Paul na isang mananampalataya ng Panginoon. Well, if you don't like, no, tingnan natin ang Matthew chapter 10, verse 28. Ito ay mula sa bibig ng Panginoon. Matthew chapter 10, verse 28. Again, this is not to say, no, dahil ito ay mula sa bibig ng Panginoon, hindi inspired yung sinabi ko sa 2 Thessalonians chapter 1. I hope, kaya, malinaw po tayo dyan. I'm not saying na hindi ganun kabigat yung sinabi ni Paul kasi hindi si Jesus ang nagsabi. It's all God's word. Can you say amen? Matthew chapter 10, verse 28. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. If you like, kung sino nagsabi niyan, tignan niyo sa Matthew chapter 10 and you will see si Jesus ang nagsasalita diyan. So kung gusto lang ni Jesus, no, ma-appreciate ng mga tao, he will not talk about this. Kung gusto lang ni Jesus, no, mag-inspire ng mga tao, he will not talk about hell. Nakakalungkot minsan ng Kristiyano, no, they don't know hell. Again, hindi mo ma-appreciate to the fullest ang gift of justification. Gift of justification. Kapag hindi mo nakita kung gaano ikaw na isang makasalanan ay nararapat parusahan ng Diyos. You will never ever, no, appreciate to the fullest ang pagpapawalang sala ng Diyos. And yes, you will not ever grow in trusting the Lord kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan ito, how He justified you, how He freed you from condemnation. You will not grow in trusting the Lord. Si Paul, unawa niya ito. And so with all na nangyari sa buhay niya, he put his trust in the Lord. Why? He gave His Son to me. Why? He called me. He predestined me. He justified me. He saved me. And so whatever happens sa buhay ko, I trust the Lord. What else? Anong galing po yung pagtitiwala ni Lord? Ni Paul kay Lord? Ang pag-ibig ni Lord sa kanya na walang hangganan. Verse 35. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataas-taasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Marahil you will ask, Pastor, paano kung binuo lang ito ni Paul sa kanyang isipan? No, somehow, no, para magkaroon siya ng lakas ng loob, no, positibong pananaw, dahil we know, marami siyang pinagdaanan sa pagsunod sa Diyos. Remember,
No, ilang gabi siya na nakababad sa dagat, hubad-hubad, ilang beses siya pinagtangkang patayin. So siguro si Paul, he just trying na para makapag-go on ako, magkonsepto ako ng mga bagay na mag-i-inspire sa akin and so to go on sa buhay na ito. Well, kung ganun po ang ginawa niya, una, nung sinulat po ito ni Paul, wala siyang nararanasang pag-uusig. I mean, yung sinulat niya po ito sa Roma. So, he was not suffering persecution nung sinulat niya po ito. Sinasabi, no, nung time na ito, si Emperor Nero na ang Emperor ng Roma, after 7 years pa, bago talagang in-escalate ni Nero yung persecution sa mga mananampalataya. Sa kamay ni Nero, as you know, no, pinatay si Paul as martyr. No, he was beheaded. So hindi niya to sinulat nung nakakaranas siya ng severe persecution. And besides, kung gawa-gawa lang niya ito para to sustain himself na magpatuloy sa kabila ng mga hirap, eh di lalabas, artificial lang yun, peke lang yun, hindi yan magsusustain sa kanya. Kaya say amen. Tama? May nagkukunwari lang pala eh. Kunwari, ano lang pala siya, gawa-gawa lang siya ng pang-encourage sa kanya para magpatuloy. Eh, hindi yun magtutulong sa kanya dahil alam niya sa sarili niya, niloloko lang niya sarili niya. So hindi po ito gawa-gawang konsepto na para ako magpatuloy, I will encourage myself. So gagawa ako ng mga kaisipan na will encourage me. Again, artificial lang yun, gawa-gawa lang yun, hindi yan kayang magpatuloy. Pero unawa ni Paul, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kaya ganoon na lang yung prayer niya, no, sa mga taga-Efeso. Let me read Ephesians chapter 3. Again, if you're just trying, no, to make concept para magpatuloy sa buhay, that will not sustain you, lalo na kung artificial lang yan, kung gawa-gawa lang yan, kung peke lang yan. Mayaman ako, hindi ka na mayaman. Healthy ako, hindi ka healthy. Ephesians chapter 3, verse 14. Efeso kabanatang 3, 14 hanggang 19. Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Kaya ganun na lang yung prayer ni Paul. I pray, no, lalo pa ninyong maintindihan kung gaano kalaki, kalawak, kalalim ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Listen, walang tunay na mananampalataya na namamalimos ng pag-ibig. Can you say amen? Ang tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi namamalimos ng pag-ibig, nagbibigay ng pag-ibig. At ang pag-ibig na kanyang binibigay ang pag-ibig ng Diyos. Walang desperadong mananampalataya, palimos ng pag-ibig. Walang ganun. Nagmamahal ang Kristiyano dahil minahal siya ng Diyos. Hindi siya namamalimos ng pag-ibig, kundi namimigay siya ng pag-ibig ng Diyos. Balikan natin ang verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Si Paul ang nagtanong, si Paul din ang nagbigay ng sagot sa patnubay ng Holy Spirit. At yes, ito marahil ang naiisip natin. At palagay ko, naiisip nga talaga natin. And so, through the Holy Spirit, nagbigay si Paul ng mga sagot. Baka naman merong maaaring makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Baka naman may maaaring magputol sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Ano-ano kaya ito? By the way, very clear, ang mga taong minahal ni Lord dito ay hindi lahat ng tao sa mundo,
kundi yaon lamang pinili, tinawag, pinawalang sala at binawalhati. Predestined, called, justified, and glorified. Can you say amen? So listen, ito ang maaaring inaiisip natin, no? Maaaring may maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. We could like think paghihirap, gutom, pag-uusig. Minsan, no, may compromise dahil kapag nakakaranas tayo ng mga bagay na ito. Pero anong sabi ni Paul sa verse 35, letter B, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kabigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, no, anuman maaaring maranasan natin dito sa mundong ito, ang sinasabi ni Paul, mahirap, sakit, panganib, kamatayan, lahat ng ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganyan ka-faithful si Lord bilang lover. Can you say amen? Ano pa maaaring isipin natin, no, na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Si Satan. Dahil talagang manunukso yan. Maraming beses akong pinutukso niyan. Talagang hindi ako tinatantanan niyan. Sinagot din niya ng Holy Spirit through Paul. Verse 38. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay o mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o hinaharap, ang kataas-taasan o kaliliman o alinmang nilalang. Kasama na dyan, hayop, kalikasan, tao, angel, Satan, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Hindi. No, hindi magagawa ni Satan. No, na tayo ihiwalay sa Diyos sa kanyang pag-ibig. Hindi niya magagawa. May hirit pa tayo. Baka si Jesus, kaya. Baka gawin ni Jesus. Verse 34, sinagot ni Paul. Sinagot ng Holy Spirit through Paul. Si Jesus kaya? Hindi. Sino nga hatol upang sila'y parusahan? Si Kristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay? Anong ginagawa ni Lord sa kanan ng Ama? At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Wali. Namatay na nga siya para sa kabayaran kasalanan natin. And now, nabubuhay siyang muli to guarantee na mabubuhay din tayong muli. At yes, nasa kanan ng Diyos para manalangin para sa atin. This is not to say, no, na hindi na bakit si Lord nananalangin pa sa atin, no, sa kanang trono ng Ama? This is not to say na hindi sapat yung ginawa niya doon sa krus, no, para kailangan i-extend niya pa hanggang doon sa langit at manalangin. Kundi this is to say, no, para sa yung araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano sa mundong ito, no, na puno ng kaguluhan, tukso, na maaari kang matalo, si Lord ay nananalangin para sa iyo. Remember, anong sabi ni Lord kay Peter? Let's read Luke chapter 22. Luke chapter 22. So again, no, hindi po nag-intercede si Lord sa atin sa kanan ng Ama, no, para lubusin ang ating kaligtasan. It's finished, it's done. Sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo. Luke 22, verse 31 to 32. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Ano sabi po sa verse 32? Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Wow! So si Lord nag-i-intercede for us, no, para tayo ibigyan ng lakas. Dahil sa buhay na ito, bilang mga mananampalataya, indeed, no, this life, this Christian life, sa buhay na ito is a battle. Minsan nakakapagod, minsan nakakapanghina. Pakisabi sa iyong katabi, tuloy lang. Jesus is praying for you. Maray, mahirit pa tayo. Ay, okay, hindi si Jesus. Baka ang Diyos Ama. Sinagot din po yan ng Holy Spirit through Paul, verse 32 to 33. Kung ang sarili niyang anak, no, sino itong tinutukoy ng sarili niya?
no, ang Diyos Ama. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Gagawin ba yun ng Diyos? No? Binigay, ginaranti niya, no? Tinubos tayo sa ating kasalanan, sa kaparusahan ng ating kasalanan through the Lord Jesus Christ. And then now, ngayon, tatanggalin niya ang pagmamahal sa atin. Aalisin niya ang pagmamahal sa atin. Of course, no. Amen. So ito po pinanggagaliwan ng tiwala ni Paul kay Lord. Hindi wealth, hindi health, hindi pain, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos. Baka mamaya mahihirit pa kayo. Ay, Pastor, kung hindi ang kaguluhan sa buhay na ito, kahirapan, sakit, at kung hindi si Jesus at hindi nga, kung hindi ang Diyos Ama at hindi nga, ako, sarili ko. Okay? Next slide. Maaaring hirit natin sarili ko. Ang tao, sarili niya. Ano sabi ng 1 John chapter 2? Pwede niyo bang basahin? Paki? So that's the answer. Kung tatalikod ka, hindi ka na magpapatuloy, anong sabi? Kaya daw sila hindi na tumuloy, nagpapatuloy dahil hindi naman talaga sila tunay na kasama. Meaning hindi naman sila tunay na mananampalataya. Huwag yun naman isipin yung mga nagsiari sa church ay hindi sila gano'n, hindi naman nagsahinda. No? Walang naligtas na member ng HLMC kundi yung sumampalataya kay Jesus. Can you say amen? Pero sinasabi dito ni Apostle John, kapag hindi yan nagpatuloy, at the very start, hindi talaga yan naging Christian. Hindi talaga yan na-born again. Walang tunay na na-born again na hindi magpapatuloy. Yes, nakakaranas tayo ng backslide, ng lalamig, pero ibabangon tayo nito para tayo magpatuloy. So, ano pa naiisip ninyo na maaaring maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Palagay ko, enough na yung sabihin ni Lord, wala nga. Binigay ko ang anak ko, pinawalang sala kita through my son. So dito nang gagaling yung kumpiyansa ni Paul sa kanyang buhay pananampalataya. And let me end, basahin natin muli yung 1 Corinthians chapter 15. At ganito yung buhay na nagtitiwala sa Diyos. Hindi, nagtitiwala ako sa Diyos, kaya easy go lucky. Nagtitiwala ako sa Diyos, kaya chill lang. Nagtitiwala ako sa Lord, kaya okay lang. Minsan attend, minsan hindi, minsan Anyway, walang makapag-ihiwalay sa pag-ibig ko sa Diyos o ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Hindi po ganon ang buhay ng isang tao nagtitiwala sa Diyos. Again, 1 Corinthians chapter 15, and here I will end. Sa kahuli-hulihay, verse 8, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ni hindi nga ako karapat dapat tawagin isang apostol, sapagkat inusi ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. So here's the question, last slide. Do you trust God's heart? Tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon. Salamat Lord sa pangako mo. Salamat Lord, hindi po ito salita ni Paul. Hindi po ito konsepto niya, Panginoon. Dahil po, Lord, bagamat siya ang nagsabi, siya ang sumulat, Panginoon, sinabi niya ito, hindi base sa kanya pong ideya, kundi base sa ginawa mo sa kanya, na naranasan niya, Panginoon. And so, He put into writing, Panginoon, sa patnubay ng iyong Santong Espiritu. Lord, these words are to us, Panginoon.
kami, Panginoon, na pinili mo, tinawag mo, pinawalang sala mo, Panginoon. At opo, Panginoon, naghihintay ng kaluwalhatian, Panginoon, sa iyong piling. And we thank you, O God, dahil walang makapag-iiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Kahubaran, kagutuman, kaguluhan, kamatayan, Panginoon, anumang bagay, anumang nilalang sa mundong ito, Panginoon, ay walang makapag-iiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Dahil kayo ang unang nagmahal sa amin, at ang pag-ibig mo, Panginoon, you have loved us, Lord, with an everlasting love, Panginoon. At salamat ang pag-ibig mo, Panginoon, because you are eternal God, and so your love is eternal also, Lord God. Kaya binigyan niyo kami ng buhay na walang hanggan upang maranasan namin ng walang hanggan, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Hindi lamang sa buhay na darating, even in this life, Lord God. Kaya nga sinabi mo, Lord, walang anuman mga pangyayari, kaganapan sa buhay na ito, walang anumang nilalang sa buhay na ito ay ang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo. And so, Lord, salamat sa walang hanggang pag-ibig mo na hindi lamang, Panginoon, magpapatuloy sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan, Panginoon. And may this love, Lord, ang patuloy, Panginoon, na mag-boost ang aming pong pagtitiwala sa iyo, Lord God. Na anuman ang mga sitwasyon namin pong kaharapin sa buhay, Panginoon. Na yung love mo, Panginoon, ang mag-define, Panginoon, ang magbigay ng kahulugan, ng weight, ng bigat, Panginoon, sa aming buhay. Ang buhay namin ay minamahal mo, Panginoon, ng walang hanggan. Hindi, Lord God, ang magdi-define ng buhay namin, ang aming mga achievements, ang aming mga narating, ang aming mga nabibili, ang meron kami sa bagay sa buhay na ito, Panginoon, kundi ang meron kaming pagmamahal ng buhat sa iyo na hindi magmamaliw ngayon at magpakailan-kailan pa man, Panginoon. Salamat sa walang hanggan pag-ibig mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen.